Samahan nyo nga kami sa aming unang gala sa international papunta ng Taiwan. Madaling araw na nga kami nakaalis dito sa Pilipinas at madaling araw pa rin kami dumating sa Taiwan. Nagkaroon kasi ng delayed ang Cebu Pacific at 1 oras din kami naghintay at inilipat kami sa ibang eroplano. Pero syempre salamat pa rin sa SEBPAC dahil safe landed naman kaming nakarating sa Taiwan. Nagkaproblema pa ako dun sa aking GoTime card dahil nasuspended siya bigla. Siguro dahil pabago-bago ako ng PIN. Hindi tuloy ako naka-withdraw nito dun sa airport. Kaya nagpa-cash out na lang ako dun sa kaibigan ko. At habang naghihintay na mag-umaga, bumili muna kami ng makakain namin dito. Nakatulog din kami ng ilang oras dito sa lunch. At nung mag-umaga na nga, 5 AM, ay umalis na rin kami dahil meron naman ng train na masasakyan. Meron nga pala dito tinatawag na easy card at mabibili mo to sa 7-Eleven. Pwede ka na rin mag-load doon para magkaroon ng laman yung easy card mo. Ginagamit lang to pang top-top sa mga transportation or even sa mga bilihan store. Dinala nga pala kami ng tita ng kaibigan ko dito sa Pentang. Ito yung mga marami kang choices ng pagkain at sobrang mura lang. After nga pala namin kumain ay pumunta muna kami dun sa place ng tita ng kaibigan ko para iwan yung ibang gamit dahil sa Simin din kami mag-i-stay nung one night. At kung struggle nga ang pagbubuhat ng maleta, ay mas nag-struggle ako sa pag-backpack ko. Kaya wag niyo akong tutularin. After namin i-drop yung gamit ay dumiretso na kami dito sa Simending. Nagala muna kami ng konti bago magpahinga at hanapin yung hotel na tutuluyan namin. May mga ilang trinay na pagkain dito tulad ng sausage at yung mga mabenta nilang chicken. At syempre hindi mawawala ang pag-try ng kape dito sa Starbucks sa Simending. Bumalik pa kami dito nung gabi para magala dahil mas maraming pagkain pag ganitong gabi na. Mura din nga pala yung bilihan dito ng mga pwedeng pasalubong. Tumingin pa kami dito sa Donkey para maghanap ng pwedeng ipasabay. Ito nga pala yung sausage na trinay namin na 50 NT lang. Masarap yung sausage nila dito dahil parang may pagka-peppery at sweet. Ito nga pala ang Simending sa gabi. Sobrang ganda. Malapit nga lang pala yung hotel namin dito at nabuko lang yung sa Agoda for 500 pesos a night lang. Sobrang mura lang dahil capsule style yung aming piniling room. Noong umaga nga pala nakita namin si tatay, siya yung sikat na nagtitinda ng pancake scallion tuwing umaga dito sa may 7-Eleven sa Simending. Naglakad-lakad nga muna kami dito bago kami pumunta sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. At dahil hindi pa kami nag-uumagahan, ay syempre dito na muna kami kumain sa 7-Eleven dahil mura din naman dito at saka masasarap yung pagkain nila dito. Umakyat na nga muna uli kami dito sa hotel para dito kainin yung pagkain na binili namin sa 7-Eleven. After namin kumain, dumiretso na nga kami sa train para pumunta ng Chiang Kai-shek. Buti na nga lang kasama ko yung kaibigan ko dito dahil alam naman niya papunta dito dahil nakarating na siya dito before. Sobrang init nga lang ngayong araw na to nung pumunta kami dito kaya sabi ko sa kanya bumalik kami dito sa winter kasi maganda daw dito pag winter at lalo na kapag sa Taipei 101. Share ko lang din na sa 7 days kong na dito sa Taiwan ay hindi ako nakapunta ng Taipei 101. Opo, hindi ako nakapunta dahil hindi ko din alam. Naglalakad-lakad kami dito para maghanap ng mga ibang pinapasabay ng mga tao dahil yung iba ay hindi available sa Donkey. At syempre yung ipinila namin na matagal yung tiramisu talaga na nagte-trending sa TikTok. Worth it naman ang pagpili dahil masarap siya para sa amin, hindi siya sobrang tamis. Pero hindi ko alam kung bakit ako pinalpitate doon sa matcha. Nilaktakan ko na nga yung matcha dito pa lang sa bus dahil crave na ako sa matcha. Pero nung gabi, grabe yung energy ko, talagang pinalpitate pa ako niya. Hindi ko alam pero hindi naman nakakapalpitate ng gano'n ang matcha. Anyways, ito nga pa yung araw na kailangan namin mag-grocery at nakikita nyo naman sobrang maulan dyan. Naipag-isipan nga namin na magluto kami ng pesto pasta dahil yun yung kine-crave namin. Tinulungan na nga lang ako nung kaibigan ko na magluto ng pesto, siya yung naghihiwat, ako yung nagluluto. After nga nito ay nung hapon ay namasyal muna kami para maghanap uli ng ipapapasabay ng mga aming pa-order. Meron din kami dito mga nakitang nakasale na shoes. At nung sumunod na araw, ito naman yung time na pupunta kami sa Gifen. Medyo malayo nga lang yung biyahe. At saka sobrang hilong-hilo kami nung time na yan dahil yung sinasakyan namin train, bus ay talagang ugang-uga tapos dumaan pa kami doon sa parang pa-zigzag. Nakarating nga kami dito at sobrang dami pa rin naman pagkain dito. Dito nga din pala yung may area na dinadaanan ng train at magpapalipad ka ng lantern dyan. At tanghali na nga nung kami ay kumain at nilibre lamang kami nung tito ng kaibigan ko kaya maraming salamat po. Nakatipid tayo dyan. Char. Meron pa nga pinatry yung tita namin dito na ice cream siya nakabalot sa lumpia na may mani. Masarap naman siya. Tsaka pag may mga tattoo daw talaga masarap gagawa. Uy!
Pwede nga kayo dito magsulat sa lantern na gusto nyong ilagay katulad ng big wins. Ayan. Sana marami tayong mapanalo ngayong buwan at ngayong taon. At syempre marami rin sana tayong benta at maging millionaire. Tumataya ka ba sa loto, Neng? Pinalipad na nga namin dito yung lantern. Nakatuwa nga si kuya dito lang nagsasalita talaga yung Tagalog. Isa lang masasabi ko, darating din yung para sa'yo, te. Pinatikim din nga pala sa amin itong toko pero hindi ko maintindihan yung lasa niya. Wala siyang lasa pero naamoy namin siya. Ito nga pala yung reality dito sa pababa sa GFN. Sobrang daming tao pero pag nakakuha ka naman ng magandang shots ay maganda na yung view para sa'yo. On to the next day, ito naman yung mabibili na kami ng pasabay. O diba mamimili na ng pasabay ang ganyang pamporma niyan? Madam yan. Nag-ready din na pala kayo ng cash kasi minsan mayroong area na hindi natanggap ng cash pero mayroon namang area na natanggap ng card. Ginamit ko yung GoTime card ko dito. After namin mamili, bumalik na uli kami sa bahay dahil yun talaga ang pinunta namin. Ewan ko ba ba't nakaporma pa kami. Bago nga kami bumalik ng Pilipinas ay naisipan namin kumain ng sushi at nakita namin tong area na to. Hindi man lang namin alam to, hindi kami nakatakbo dyan. Dito nga pala kami sa Sushi Row kumain at ang mga sushi nila dito ay 40 pataas lang ang presyo. 40 NT yun ha. Wala na nga palang outro to. Dahil sobrang sabog ko, hindi rin naman ako masyado nakapag-vlog. Siguro dahil in-enjoy ko din lamang yung place sa pinuntahan namin. Kasi lang, salamat nga pala sa panonood nyo. Nung time na to ay pabalik na kami ng Pilipinas. From Taiwan to Manila to Infanta, diretso nga ako umuwi sa amin dahil kailangan ko na agad ma-deliver yung pasabay.